Ang sabi ni Mr. Alcantara, gusto ka daw niyang i-hire bilang guest relations officer dun sa itatayo nilang resort sa Athens. Makakapag-trabaho ko abroad. Paano si Sir Matthew? Siyempre, edi mag-move on na din ako. You're resigning? May magandang opportunity po kasing kumontak sa akin sa ibang bansa. Tsaka may isa pa pong rason kung bakit kailangan ko pong umalis. Parang lumalayo na ulit yung loob mo sa akin. Parang ayaw mo na ako makita. I love Beacon. But if I pursue her, it's just gonna cause you more pain. Kuya, hindi mo ako responsibilidad. Ipaglalaban ko yung feelings ko. Kung sa huli, wala talaga, at least I can say that I did everything. Wala akong pagsisisihan. Nurse, nagkaroon na pa kayo ng ganyang pasyente dati? Gagaling pa kaya yan? Ngayon pa lang ako nakahandle ng catatonic patient, pero based on ang pag-aralan namin, may mga nakaka-recover naman, depende sa treatment na gagawin. Sige po, mauna na po ako. Salamat. Deserve mo yan. Sana nga hindi ka na gumaling eh. Sana ganyan ka na forever. Kulang pa yan sa mga pagpapahirap mo kay Miss May. Ako, Ikit, ano ito? Secret, 1, 2, 3. Surprise! Oy. Ang sagay, uy. Ginawa mo lahat ito para sa akin? Yes po. Ay, nako. Gusto ko po kasi maging special yung huling araw ko dito sa Pilipinas. Siyempre, kasama ko po yung isa sa pinaka-special na tao sa akin. Bukas na po kasi yung flight ko eh. Miss May, natatandaan niyo to? Ito po yung huling perang binigay niyo po sa akin dati. Sa Japan. Sandali. O, eto. Ay! Hindi. Hindi, Miss May. Kunin mo na yan. Hindi ko na po matatanggap yan. Sobra-sobra na po yung naitulong niyo sa akin. Ayoko na po nakakaya. Kasamang tumatanggi sa grasya. Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. O, sige nga, paano kung di mo agad na ako yung pitaka mo? Paano mo babayaran yung tren at saka yung taxi? Alam mo, Miss May, sobrang memorable sa akin ang unang pagkikita natin. Kasi naging savior ko po kayo. Naging savior ko po kayo noong mga panahon na wala po akong matatakbuhan na iba. Napakaswerte ko po kasi nabalala po kita. Alam mo, masaya din ako kasi nakilala kita. Meron pa po dito. Tara. Uy. Tatandaan ko to. Pumunta lang naman ho ako dito para po dalhan kayo ng lutong ulam. Masarap po to, Miss May, kasi may kasama pong sorry yan. Kasi dun sa nangyari po na nakaraan, sa may event ng peace offering po ba? Sige. Tumutulo. Kaso nga lang, tuksaan ako dun sa scammer niyo, di ba? Tumapon na uyos ako kasi dami na akong nangyari, di ba? Salamat. Salamat, Ikit. At dyan tayo nagsimula maging close. Alam mo, hindi ko akalain na gagawin mo yan for me. At dahil sa heroic act mo, hindi lang ako natulungan mo, kundi pati si Emily dahil hindi na maaabuso ang charity na tinayo ko para sa kanya. Thank you. At meron pa. Marami pa to. Oh. Ayan.
Natatandaan niyo po ba yan? Maskara po yan ni Mr. Rayosa. Alam niyo ba, sariling tatay niya, hindi siya nire-recognize. Pero hindi ko na po kailangan suotin yan. Kasi po, binalik niyo po sa akin yung dati kong itsura. May huwag na lang kaya natin tanggalin tong benda ko. Kasi Miss May, natatakot po ako eh. Baka po pangit pa rin po ako. Baka masayang yung perang pinagpa-opera na nakakahiya naman po sa inyo. Lalo po ako naging palaban. Dahil po sa inyo. Sige. At tinuruan mo ako maging matapang, Ikit. Ang huling member ng Board of Directors, ang taong tumulong sa akin para muling makabangon. I'm sure you all know kung sino ako. Dahil kasama kita. May Smith, new board member. Natalo natin ang mga kalaban. Alive and in the flesh. Meron pa po. Tara. 1, 2, 3. Alam mo, Miss May, lahat ng mga pictures na yan, may kopya na ako. Babaunin ko lahat ng yan pag pumunta na ako ng Greece. Miss May, tabi mo yun sa pagtulog mo, ah. Yun din yung gagawin ko, eh. Para kapag na-miss natin yung isa't isa, ay tignan lang natin, eh, di parang magkasama na rin ho tayo. Ikit, huwag ka nang umalis. Please. Gumawa tayo ng maraming memories. Kung mahal mo ako, kung importante ako sa'yo, hindi ka alis. Ikit, alam ko malaki ang hinihilin ko sa'yo. Pero kasi, hindi ko pa nga nakikita yung anak ko. Ito ka na naman. Papaalam. Pakiramdam ko I'm losing a daughter all over again. Huwag mo isipin yan, okay? Hindi kita iiwanan. Nandito lang ako palagi. I-message mo ko, tawagan mo ko, sasagot ako. Pero kasi iba pa rin yung nandito ka. Siguro sa umpisa lang naman yun, Miss May. Sasanay din tayo. Alam mo, Miss May, sa lahat ng mga natutunan ko, sa lahat ng pinagdaanan natin, yung pagiging matatag. Kahit anong pagsubok, walang susuko. Kesyo may mawalang importanteng tao sa buhay natin, kailangan natin magpatuloy. Ngayon pa lang alam ko na malayo mararating mo. Na proud ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Para hindi naman ako malungkot. Kakariring ko yung pag-asikaso sa resort. Kami ng mga anak ko. At tutulungan ko din yung mga kadimoy mo para pagbalik mo dito, may pagmalaki mo naman ako. Huwag mo sabihin yan. Ngayon pa lang, dati pa, pinagmamalaki ko na po kayo. Thank you. Kasi kahit ang daming ang pangit na nangyari, magandang nangyari, pinagpapasalamat ko palagi na ang swerte-swerte ko. Kasi dumating kayo sa buhay ko. Kayo yung magandang nangyari sa buong buhay ko. Binuo niyo po ako. I love you, Miss May.
Mamimiss kita, Miss May. Mamimiss kita. Mamimiss ka namin. Iingat ka lagi. Palagi. Mrs! Sandali po! Diyan lang po kayo! Huwag po kayong aalis! Wait lang po! Sandali lang po! Naku, pasensya na kayo ha. Hindi po ako stalker. Wala po akong masamang intensyon. Pinagmamasdan ko lang po yung dati naming bahay. Ay, naku, hindi po yun yung dahilan kung bakit ko kayo pinapahinto. May gusto po talaga akong sabihin sa inyo. Tagal ko na nga po kayong iniintay na bumalik eh. Ano po yun? May nagpunta po magandang babae dito nung nakaraan. Hinahanap daw po niya yung nanay niya. Eh, nabanggit ko po na madalas ko kayong makita dito na nagpupunta. Gusto daw po niya kayong makita at makausap. Ito po yung number niya, pinapabigay niya po sa inyo. Salamat. Kit? Nang, salamat po Salamat po sa lahat. Huwag po kayong mag-alala. Mas malaki na po yung kaya kong ibigay buwan-buwan. Kung yung mga isipin kung ano yung papadala mo, ano ba di lang importante? Mahalaga, mas matutuwa kami. Malalaman namin na maayos yung trato sa'yo ng mga tao doon. At ligtas ka. Salamat po. Iingatan ko po yung sarili ko. Kid, sasakay ka ng airplane? Anong plane ang kadalasan nagre-reklamo na paboritong sakyan ni Celia? Ano po yun, no? Ang paboritong sakyan ni Celia na lagi nagre-reklamo ng aeroplano ay complain. Talaga ba, Dong? Eh, complain to ninang mo lagi. Kapag... Ano ka pa? Alam mo, Nong, parehas talaga kayo ng tatay. Mga jokes nyo, corny, pero... pero tinamaiyaking. Singit pa talaga ito ni Nino. Basta... Nak, pag nagka-problema ka, tawagan mo lang ako. Sasakay ako ng aeroplano, mas takot ako doon. Talaga, Nong? Gagawin mo yun? Oo, gagawin ko talaga yun dahil baka multuin ako ng tatay mo, takin yung paa mo. Kaloy, ikaw na bahala. Ang nalalagit. Kaasa ka na poprotektahan ko si Bobby ang mga gulang habang wala ka. Sinabi ka nila. At least may magiging kampante na ako kasi siya na mismo nang galing. Naman. Dapat. Hindi ka nga iyak. Basta, Kit, file ka na kagad next year ng bakasyon, ha? Paano ko na rin yung tanungin si Bobby para magpakasali. Talaga? Oo, maglilib ako kagad. Promise yan, ha? Congrats! Salamat, ha? Sige. Saan nga pala si Bobby? Ayun. Ano yan? Ano yung bulungan na nagaganap dyan? Wala. Wala, meron lang ako mga konting habilin para kay Kaloy. Ikaw? Wala ka bang sasabihin sa akin bago ako umalis? Wala, ano pang sasabihin ko? Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Dati nung sinaway kita kay Victor, pinush mo pa rin. Nung winarningan kita tungkol kay Pia, tinuloy mo pa rin. Minsan, pasaway ka eh. Minsan matigas yung ulo mo eh. Pero, madalas, pinapatawa mo ako.
Pinapagaan mo yung loob ko. Pinagtatanggol mo ko. Ikaw ang alang may alam na mga kaartehan ko, yung topa ko, lahat ng sikreto ko. Kaya nga, ikaw lang yung best friend ko eh. Alam niyo, sa inyong lahat, sa'yo ako pinakatakot magpaalam. Kasi alam kung di mo ako papayagan. Huwag kang mag-alala, Besh. Hindi ko na magagawin sa'yo yun, no? Hindi kita pipigilan na abutin mo lahat ng mga pangarap mo. Hayaan kita na hanapin mo yung sarili mo. Kaya, kahit magkalayo tayo, lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Yung best friend mo na nag-cheer ka lagi para magtagumpay ka. Kahit nasan ka man. Ayaw ko ng ganito. Nakakaasar naman kayo. Ano ginagawa mo? Yun na. Pa-airplane mode na ako. Bakit? Ayoko kayong tawagan. Ayoko rin matawagan niyo ako. Kasi kung dito parang iyakan na tayo ng malala, parang pa pag nakarating ako ng airport, diba? Baka di na ako matuloy. Huli yung agulgul ko doon. Yun na. Sige na. Ano? Hindi na maikot yun eh. Sige na, Ikit. Hindi ka na. Di ba may dadaan na pa tayo? Opo. Ay, naku. Miss kita. Wala. Namiss lang ako. Tuloy na. Wala. Ay, hindi ka na na. Nakakatawa naman, ano ba? Ano, parang ayaw mo umalis. May inihintay ka, no? Na magpaalam sa'yo, yung totoo. Wala. Eh, syempre, wala, naglalas look lang ako. Syempre, matagal ko to ulit bago makita yung lugar natin. Di ba, Nong? Ninanamnam ko lang. Sigurado ka? Kahit si mother figure may? Ingat kami. Ingat ka! Ano ba yan? Namimiss ko na agad siya. Sir Machu, okay lang po kami dito. Bantay sarado namin si Soraya. May mga pulis pa nga sa labas ng pinto niya eh. Huwag po kayong mag-alala. Sige po. Ikaw ba yun, ha? Akala ko nakakagalaw ka na eh. Buti naman para ka pa rin tawad dyan. Sinabi ko naman sa'yo eh. Para lang akong iguana, just waiting for the right time to strike. Tanga nyo, dapat pinatay nyo na ako. Ngayon naman, iisa-isahin ko kayong lahat. Miss May!
Ano po ginagawa niyo dito? Nakita niyo ba si Kit? Naku, kakaalis lang po. Ngayon po kasi yung flight niya. Bilisan mo! Oo! Mama, ano ba problema mo, ha? Surprise, my dear niece. Tita. Now we need to get our boat to freedom. Let's go! Palapit na ako ng palapit sa aeroplano. Ano, Marikit? Sigurado ka na ba sa pinapasok mo? Kailan ko mapigilan sa pag-alis niya? Sorry po talaga, ma'am, pero hindi kayo allowed pumasok kung wala kayong scheduled flight. Parang awa niyo na nakikiusap ako sa inyo. Kailangan ko siya talaga makausap.